So hello mga coins, mapagpalang araw po sa ating lahat. So maraming salamat po sa mga nakapanood po ng ating last content. So ito po yun. So yun, medyo hindi ko pa alam yung feedback niya na actually kasi halos hindi ko pa po yan na i-upload, ini-edit ko pa rin po yan. And yun, salamat po sa mga makakapanood po yan mga coins. Isa po yung content po na yan is awareness na rin po para po sa ating lahat. So yun mga coins, magte-thank you lang din po ako doon sa mga nakapanood po ng ating last content bago yan. So ito po yun. So yan mga coins, tinalakay po natin dyan yung hinahanap ko po na 2019 na 20 pesos na upper mid mark. So napakaganda po na naging feedback po niya. So tuloy-tuloy lang po mga coins ng panonood na sa ganon mas marami po tayo mapulot dito sa ating YouTube channel. So yun, honest po tayo dito and tamang pricing po sa mga barya. So yan mga coins, atin lang po munang sasagutin yung sinasabi o comment po ng ating ka-coins. So eto po. So yan po yung sinabi ni Sir Reynaldo Cepillo. So yun, ka-coins, nakakatuwa to si Bossing kasi sinunod niya po yung instruction. So yun, nakita niyo naman po. So eto po, yan, nireplyan po natin siya gaya nga po ng aking instruction. Sabi ko nga po, paki-screenshot po yung comment and then magpasa po tayo ng barya. So yun, advice lang Sir Reynaldo, yun nga po, pag magpapasa po tayo ng coin, make sure po na i-zoom in po natin na sa ganun mas makita ko po. And sana mas malinaw na picture and video para mas makilatis natin. So yung hinahanap ko po, hindi lang po siya basta good condition. Yan na, uulitin ko po. Sa content ko po, kung matagal na po tayo dito sa ating YouTube channel, hindi po good condition lang po ang aking hinahanap. So ang hinahanap ko dyan sa mga lower year na yan na 1995, 1996, and 2001, ang kondisyon niya po is parang ganito. Zoom in natin para mas makita niyo po. So ganyan po. Frost po yung aking hinahanap. So meron akong ilan nakita sa coins niya, kaso medyo malayo, hindi ko po masyadong makita yung barya na yun. So yun, Bossing, kung may oras ka, paki-picture ng mas malapit na sa ganon makita ko po. And then saka po tayo mag-usap ulit. So yun. So yun na mga kois, in this video ating tatalakayin itong semi-hard to find na error ko. So possible pag may na-encounter tayong ganito, so mas maganda. May maganda siyang value. So huwag natin masyadong patagalin, pahabain. So tara, let's go! So hello mga coins, mapagpalang araw po ulit sa ating lahat. So yun mga coins, nais ko lang pong tugunan o sagutin po yung pinasa po sa atin na barya ng ating subscriber na si Sir Bong Villanueva. So yun, ito po yung pinasa po ni Bossing sa atin na coin. So ito po. So makikita nyo po, yan po yung NGC na coin po natin. So makikita nyo po yung pinaka-reverse po niya is, yun nga po, sabi daw po niya is error po. So para sa akin, hadal ko dyan is hindi po siya error. Possible, yan po yung tinatawag nilang human error. So possible, hininang po yan o nilagyan, in-includean lang po ng parts. So yun nga po, sabi niya nga po, bakit daw po medyo mihati. Labas pa po yung pinaka lining po niya. So mihati po kasi siya. Makita niyo dyan sa part po na yan. So yun, para sa akin mga kois, napakadali pong gawin po niyan. Kung tayo po ay veterano na yun nga pong mga ina-altered na barya is pulidong pulido siyang gawin.
So, yun nga po mga coins, para sa akin, yan po ay hindi error. So, yun. Dito naman po sa YouTube channel po natin is tinatalakay naman po natin yung mga possible error po na pwede natin ma-encounter in a long run. So, yun mga coins, bossing, sana nasagot ko na medyo malinaw-linaw yung inyong katanungan. So, kung medyo may doubt po tayo, may mga coin group po tayo, pwede po natin yan i-post na sa ganun, mas matugunan po yung inyong katanungan po. So, yan next po natin. So, eto po. Si Bossing Coin Tuhan. Ayan. So, ito I think, ano po ito, coin collector and YouTuber din to si Bossing. So, may YouTube channel siya. So, eto po. So, yan, pwede nyo po siyang i-support mga coins. Support po natin yung mga content creator po natin. So, mas mag-boom po yung ating coin industry. So, Bossing, thank you po sa pag-visit po sa ating YouTube channel. And, yun, yung comment po niya, well polished nga daw po sa barya natin na year 2000. So, para sa akin, Bossing, hindi siya polish. Kasi, yun nga po, gaya nga po ng aking sinasabi lagi, na wag po nating lilinisin yung ating mga barya. So, ito po yung tinutukoy ni Bossing. So, ito po. Ito po. Zoom natin. At i-zoom pa natin ang mas malapit. So, yan. Makikita mo, Bossing. Makikita nyo rin po, mga ka-coins. So, yan. So, ito po. Pag pinalis po kasi natin yung barya, unang-una, hindi na po natin makikita yung natural toning, yung umiikot-ikot na ilaw po na yan. So, ito'y galing blister pack. At gaya nga po ng aking palaging sinasabi, kung polish coin po o nilinis po ang barya, hanggang loob yan mga coins, ito. Sa part na to, hindi mo na siya malilinis. Pero kung makikita po ninyo, yan, hanggang loob, pantay na pantay po yung pinaka kulay po niya. So, yan, 2 peraso po yung ating year 2000 na BU. Yan. So, galing to ng roll. Yan. So, yan. Nahulog pa. Yan. Mga semi-hard to find and hard to find condition. Yan. So, possible kung meron kayo mga ganito coins, tabi nyo lang po. So, yan mga coins, dumako na po tayo dun sa ating tampok, syempre. So, bago po yan, ibibigay ko lang po yung composition po ni coin. So, malaking bagay po ito, mga coins, tong composition na to sa content na to. So, ito po. So, makikita nyo dyan, mga coins, yan po ay nickel. Nickel po siya. So, yun po. Mga coins, isa po siyang non-magnetic coin. Yan. So, makikita nyo dyan. Pag tumitingin kayo, mga coins, ng pwede po tayong pumunta kay Numista. Sabi ko nga po sa inyo, small reference po sa mga ganon na pwedeng tumungo po tayo doon. Nasa ganon, meron tayong konting idea. So, makikita nyo dyan, diameter niya po is 27 mm. So, yung thickness niya po is 1.87. So, ito mga coins, i-mark nyo to. So, yung pinakatimbang po niya is 7.7 grams. Yan Yan po yung timbang po niya. So, ito mga coins, ito kailangan po natin dito ng, syempre, yung timbangan natin. Yan. So, iusog lang po natin yung ating mga barya. Yan. So, ito po, mga coins, kailangan nyo ng ganito. Yan. So, maganda mag-invest din kayo ng ganito. Ng pocket scale. So, mura lang naman po ito sa Shopee. So, yan. Ito po yung itsura niya. Yan, may charger po siya. Ito po. Yan. So, sa normal po niya, mga coins, hello daw. So, sa normal po niya, ayan, nakaset na po siya as grams. So, yan natin. Yan, nakaset siya as grams. So, dapat meron tayong ganito talaga. So, ito po. Try po muna natin to kung legit. Yan, 7.7. So, ito, saktong-sakto po siya, mga coins,
So ito po, medyo meron tayong coins na yun, tinatawag nilang moldy type. So yan. So yan, timbangin po natin si moldy. Yung tinatawag nilang fake daw po. Yan. So ang timbang po ni moldy is 7.5. So medyo underweight siya. Magaang siya. Ang standard po kasi niya is 7.7. Pero halos pag malapit na po sa sa kanyang timbang is pwede na rin po yun. Kunyari 7.9, 7.5, wag lang bababa ng 7 or 7 mismo. So yun, masyado ng underweight yun mga coins. So ito, ulitin ko yung timbang. Ayan, 7.7 mga coins, 7.6. So ito, ayan, masabi nyo bang fake to? Halos kasing timbang niya lang po. Kasing timbang lang po. So ayan. So, yung tatalakayin nating barya mga coins. So, dito muna natin. I-set aside muna natin. So, ito po. So, tingnan po natin mabuti. So, yan. Makikita nyo po, yung kanyang year is 1999 din po. Same po siya nito halos nung moldy natin. Yan. So, makikita nyo pinaka-reverse niya o pinaka-likod po niya is halos same din po sila. So, compare dito sa mga regular type natin na 1999. So, medyo kakaiba siya ng konti. Halos same sila ni moldy. Yan. So, ito po. Yan, makikita nyo naman po kaagad yung kanilang pagkakaiba. So, dito, ito yung pinakamalapit na pwede niyang, kumbaga sa kamag-anak. Yan. Yan. So, timbangin natin ito mga coins. Kung ilan ba yung kanyang weight. So, adjust na natin yung ating cam. So, ito po. Yan. So, yun. So, yung kanyang weight mga coins, makikita nyo. 9.2. So, malayo po siya. Doon sa standard weight ng barya. Diba? Mas maganda, gaya nga po ng aking sinasabi, mas maganda kung meron kayong timbangan na ganito. And, syempre, magnet. Para at least, kung may makikita kayong error, katulad po nito, yan, overweight po siya. So, pwede nyo po siyang makilatis kagad. So, kung may makita kayong medyo kakaiba sa barya, gaya nga po ng aking sinasabi, so, pwede nyo siyang kilatisin kagad kung meron kayong ganito. And kung meron kayong magnet, so makikilatis nyo siya kagad. So yung mga ganito mga coins ito nabili ko to ng 300. Yan, nabarat ko pa. So binibenta to ng 600. Nabili ko siya ng 300. Since kakilala ko po yung nagbebenta, suki ko, si Ma'am Janet, yan, nabili ko siya ng mas mura. So yun. So ito mga coins, mas maganda mag-invest po tayo ng mga ganito, mga error coins. So yan, makikita niyo naman po. Solid na solid. Ayan yan, gaya nga po ng aking sinabi. Ayan, 27mm capsule. Ito, meron po tayo. Saktong-sakto, swak na swak po yan. So marami po niya sa Shopee or Lazada. Bili lang po tayo. So maganda mag-invest mga coins sa mga ganitong capsule. Kaysa doon sa mga album natin na pwedeng masira yung pinaka-texture ng barya. So yun na nga po, mga coins, kung meron kayong ganito, so pwede nyo i-PM sa akin. Baka sakali matulungan ko po kayo na maibenta po yan. So mas maganda po, meron po tayong ganito para may reference po tayo. At the same time, meron po tayong magnet. So may papakita ako sa inyo mga coins, diba? Sabi ko po sa inyo, yung ating 5 piso is non-magnetic. Di po ba? Nasabi ko kanina. So, ito po mga coins, ipapakita ko sa inyo. So, ayan po. So, makikita nyo po sa video yan mga coins. Yung 5 peso coin is namamagnet. So, di ba? Kaya nga po ng aking sinasabi sa inyo, mas maganda po kung meron tayong tools na ganito. Na meron tayong magnet and meron tayong timbangan. So, yan. Nakikita nyo dyan sa video na yan. Namamagnet po yung 5 peso coin. So yun mga coins. Kung meron kayo ng mga coins na tinalakay po natin dito sa ating content, so wag po tayo mag-atubiling ipasa
So, ito po yung aking Facebook account. So, ito po. Yan. Pwede nyo po akong i-message dyan mga koys and pasa nyo po yung barya na gusto nyo pong isubmit sa akin. So, mga koys yun nga po pala. Kung maaari at kung pwede, paki-screenshot po yung inyong comment. Kagaya po ng ginawa nito ni Bossing. Yan. Si Sir Rinaldo Cepillo. So, natuwa ako sa kanya kasi ginawa niya po yung in-instruct ko po sa comment section and sa ating mga content. Na in-screenshot niya po yung kanyang comment, saka po siya nagpasa ng barya. So, thank you Bossing sa pagsunod sa instruction. So, maliit na pakisuyo ko lang po yan sa inyo. Nasa ganun po, makilala ko po kayo. Kasi, gaya nga po na aking sinasabi sa mga content ko po, most of the time, user lang po yung nag-a-appear na pangalan po ninyo sa YouTube channel. So, hindi ko po kayo ma-distinguish o makilala. So, mas maganda po yung ganyan. Kasi, kung mapapansin nyo rin po, personal Facebook account po natin yan. So, mas maganda, much better po kung legit din po yung kausap ko at hindi isang dami account. So, yun po. Thank you mga koys. Pasahan niyo po ako kung meron po kayo ng mga tinalakay po natin ng mga barya dito sa ating YouTube channel. So, wag po kayong mag-atubili i-submit sa akin. Wag po tayo mahiya mga koys. So, goods lang. So, yun mga koys sa mga hindi pa po nakasubscribe, so please subscribe to our YouTube channel and please paki-like na lang din po ang ating mga video. So, ito po yung mga nag-comment po sa ating last content. So, ito po yun. So, maraming salamat po mga koys patuloy po at walang sawang pagko-comment po sa ating content. So, thank you. Kung may mga tanong po tayo mga koys, wag po sana tayong mahiyang mag-comment. And, syempre, mas maganda mag-comment po tayo and mag-like na rin po sa mga video. So, thank you mga bossing sa tuloy-tuloy na pagko-comment. Malaking tulong po yan sa ating YouTube channel. So, yun. Maraming salamat mga koys. And kita-kits tayo sa susunod na content po natin. So, lagi po sana tayo mag-ingat. And God bless us all. Thank you. Bye-bye.